Ako ay isang pagod na tsuper ng truck na nagtutulak sa gitna ng malakas na bagyo upang matugunan ang isang imposibleng deadline. Huminto ako upang tulungan ang isang pamilyang naiwan sa gilid ng daan na hinila ko ang kanilang sasakyan ng libre, isang gawa na nagdulot sa akin ng reprimand at pagbabawas ng sahod mula sa aking boss. Pagkatapos ng 2 linggo, tinawag ako sa head office, sigurado akong matatanggal ako sa trabaho. Ngunit nang pumasok ako, ang parehong lalaki na aking nailigtas mula sa bagyo ay nakaupo roon at kakabili niya lamang ng buong kumpanya. Bago tayo magsimula sa paglalakbay, nais kong malaman kung anong lungsod ang iyong pinapanood ngayon at siguraduhin mong mag-subscribe para sa aming araw-araw na kwento. Sige, tayo na sa gitna ng bagyong iyan. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil, isang makapal na kulay, abong pader ng tubig na halos hindi kayang tanggalin ng mga wiper ng aking 18-wheeler. 2:00 ng madaling araw yon sa gitna ng isang malungkot na bahagi ng highway sa rural na Pangasinan at ako ay nagmamadali laban sa oras. Ang aking boss, isang lalaki na nagngangalang Danilo na ang ugali ay kasing delikado ng yelong itim, ay nagbigay ng malinaw na utos nang umalis ako sa depo. Ang delivery na ito ay time-sensitive, Fino, sabi niya sa telepono. Walang dahilan, walang pagkaantala. Gusto kong nasa depo sa Cebu ang truck na iyan bago mag-alas 5 ng umaga o huwag ka nang bumalik bukas. Sa mundo ng long-haul trucking, ang ganitong banta ay hindi biro. Ito ay isang pangako. Ako ay isang mahusay na tsuper, isa sa pinakamahusay. Ngunit sa paningin ni Danilo, ako ay isang numero lamang, isang asset na maaring itapon. Pinipilit ko ang aking truck ng husto sa madulas na aspalto. Ang aking mga mata ay nasusunog mula sa pagtitig sa paulit-ulit na galaw ng mga wiper. Ang aking isipan ay puno ng mga fuel gauge, deadline, at ang tahimik na pag-aalala tungkol sa mga bayarin na naghihintay sa akin sa bahay. Ako ay isang mabuting tao sa isang mahirap na trabaho na sinusubukang makarating sa susunod na pagsikat ng araw. Sa ganitong estado ng pagod at matinding pagtuon, nakita ko sila isang mahinang ilaw ng hazard lights sa unahan. Mga isang kapat na milya ang layo sa gilid ng highway. Habang lumalapit ako, lumilinaw ang hugis. Ito ay isang madilim na SUV, nakataas ang hood, walang buhay, na nakaupo sa gitna ng malakas na ulan. Sa tabi nito, basang-basa, ay isang lalaki na desperadong nagwawagayway sa akin. Ang aking unang hilig na hinubog ng mga tao ng presyur mula sa aking boss ay ang ipagpatuloy ang pagmamaneho. Hindi mo problema yan, sabi ng boses na katulad ni Danilo sa aking isipan. Huminto ka. Malilate ka, matatanggal ka. Ipagpatuloy mo lang. Ang patakaran ng kumpanya ay absolute, walang hindi autorisadong paghinto. Ito ay liability, isang pag-aaksaya ng oras. Ako ay lilipat na sa kaliwang lane upang bigyan sila ng malaking espasyo nang dumaan ang aking headlights sa loob ng kanilang sasakyan at nakita ko sila. Sa likod na upuan ay isang babae, ang mukha niya ay nakadikit sa salamin. At sa car seat sa tabi niya ay isang maliit na bata, hindi hihigit sa 5 o 6 na taong gulang. Isang pamilya na iwan sa gitna ng kawalan, sa gitna ng gabi, sa pinakamalakas na bagyo ng taon. Sa ilalim ng isang sumpa at isang ungol ng pagtanggap sa aking konsensya, pinindot ko ang air brakes. Ang malakas na tunog ay tumagos sa ingay ng bagyo. Ang aking malaking truck ay bumagal. Huminto sa gilid mga 100 talampakan sa unahan nila. Isinuot ko ang aking rain gear at lumabas sa gitna ng ulan. Ang lalaki na ngayon ay nakikita kong nasa 50 taon na may mabait at pagod na mukha ay tumakbo patungo sa akin, sumisigaw sa gitna ng hangin. Namati ang aming makina. Walang kuryente talaga at walang signal ang aking cellphone dito. Bumalik ka sa sasakyan kasama ang iyong pamilya at manatiling mainit. Titingnan ko, sabi ko, alam kong walang pag-asa. Ang sasakyan ay bagong modelo at walang buhay. Hindi ito simpleng ayos. Kailangan nila ng tow na sa ganitong bagyo ay hindi darating sa loob ng ilang oras kung darating man. Lumakad ako pabalik sa kanya. Nabaha ang makina, Ginoo. Hindi kayo makakaalis dito ngayong gabi. Nakita ko ang purong desperasyon sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang kanyang asawa at anak sa sasakyan at nagdesisyon ako, isang desisyon na alam kong tiyak na magiging dahilan ng pagkawala ng aking trabaho. Hindi ko kayo maiiwan dito, sabi ko. Ihahatid ko kayo sa susunod na bayan. May motel doon, mga 20 milya ang layo. Hindi ko maaring hilingin yan sa iyo, sabi niya umiiling.
May deadline ka, may delivery na gagawin. May mga delivery na mas mahalaga kaysa sa iba, sabi ko. Ang susunod na 20 minuto ay isang blur ng lamig, basa at mabigat na trabaho. Kinuha ko ang aking heavy-duty tow chains mula sa toolbox at sa tulong ng lalaki, ikinabit ko ang kanyang SUV ng secure sa likod ng aking truck. Sa wakas, kami ay naglalakbay na. Ang aking truck ay gumagalaw ng mabagal at maingat na may dagdag na bigat ng pamilyang aking tinulungan. Naglakbay kami sa komportabling katahimikan. Ang tanging komunikasyon ay ang paminsan-minsang check-in sa CB radio na sinabi kong gamitin niya mula sa kanyang sasakyan. Nang sa wakas ay huminto kami sa maliwanag na ilaw ng isang maliit na motel sa susunod na exit halos alas 4 na ng umaga. Pagkatapos kong tanggalin ang kanyang sasakyan, ang ama na ngayon ay alam kong Miguel ang pangalan ay lumapit sa window ng aking cab. Kinuha niya ang kanyang basang wallet. Wala akong maraming cash, ngunit hayaan mong bayaran ko ang iyong oras at gasolina, sabi niya. Sinusubukang ipasok ang ilang pera sa aking window. Tiningnan ko ang pera at ang kanyang pagod na mukha. Hindi, Ginoo, sabi ko, dahan-dahang itinulak ang kanyang kamay. Pumunta na kayo sa loob at siguraduhin ang kaligtasan at init ng inyong pamilya. Iyan ang mahalaga, mag-ingat kayo. Tiningnan niya ako ng matagal. Ang kanyang matalas at matalinong mga mata ay tila tumatagos sa akin. Salamat, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng tahimik na katapatan. Inabot niya ang kanyang kamay. Hindi ko ito malilimutan, anak. Nagkamay kami, isang matibay na pagkamay sa gitna ng ulan. Pinanood ko silang mawala sa loob ng motel lobby na may mainit na pakiramdam ng mabuting gawa sa aking dibdib na agad na naging yelo nang tingnan ko ang orasan sa dashboard. Alas 4:15 na. Mahigit 200 kilometro pa ang layo ko sa aking destinasyon at ang delivery ay due sa Cebu sa loob ng 45 minuto. Hindi ako late lamang. Ako ay lubos na huli, hindi mapapatawad at tiyak na magiging sanhi ng pagtatapos ng aking karera. Ang natitirang biyahe ay mahaba, malungkot at puno ng stress. Humupa ang bagyo nang magsimulang sumikat ang araw na nagpinta sa basang abong langit ng mga kulay na parang sugatang watercolor na rosas. Nang sa wakas ay huminto ako sa Abalang Depot sa Cebu. Pasado alas 9 na ng umaga, 4 na oras na huli sa deadline. Ang iba pang mga trooper, ang mga nasa morning shift, ay tiningnan ako ng may pagkaawa. Alam nila si Ginoong Danilo, alam nila ang darating. Hindi ako naghintay ng matagal. Bago pa ako matapos sa pagtanggal ng trailer, nagbuzz ang aking phone na may text mula sa kanya. 2 salita lamang, sa opisina ko ngayon. Ang opisina ni Danilo ay maliit, magulo at walang saya, na amoy luma na kape at tahimik na desperasyon. Siya ay isang lalaki na ang sariling kabiguan sa mid-level management ay nagiging galit na laging ibinubunton sa mga trooper sa ilalim niya. Nakaupo siya sa likod ng kanyang magulong desk, isang malaki at kalbo na lalaki na may palaging namumula at galit na mukha, at hindi man lang niya ako inalok na umupo. 6 na oras kang huli, Fino, simula niya. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Kinuwenta niya ang oras mula nang dapat akong mag-check-in, 6 na oras. Ang penalty clause sa kontrata para sa delivery na ito ay 5,000 piso bawat oras. Sa iyong maliit na joyride, nagastos mo sa kumpanya ng 30,000 piso. May sasabihin ka ba bago kita tanggalin at ipa-blacklist sa bawat logistics firm sa bansa? Nakatayo ako sa harap ng kanyang desk, pagod, basa at lubos na pagod, ngunit malinaw ang aking konsensya. Sinabi ko ang totoo. Sinabi ko tungkol sa bagyo, sa SUV sa gilid ng daan, sa pamilya na may maliit na bata. Sinabi ko tungkol sa kawalan ng cell service na ang tow truck ay hindi makakarating sa loob ng ilang oras. Nagdesisyon ako, Ginoong Danilo, pagtatapos ko. Ang aking boses ay matatag. May pamilya sa panganib, hindi ko sila may iwan. Tiningnan lamang ako ni Danilo ng matagal at pagkatapos ay tumawa siya. Hindi iyon masayang tunog, ito ay maikli, matalim at walang saya. Nagdesisyon ka, sabi niya nang may pangungutya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Fino. Hindi kita binabayaran upang magdesisyon. Hindi kita binabayaran upang maging bayani. Hindi kita binabayaran upang magpatakbo ng charity tow service para sa bawat kawawang tao na nagpaandar ng sasakyan sa kanal. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Binabayaran kita upang dalhin ang 30 toneladang truck na puno ng high-value electronics mula point A hanggang point B ng tama sa oras at walang dahilan. Iyan ang simula at wakas ng iyong trabaho.
Siya ay tama siyempre mula sa puro korporasyong pananaw, nabigo ako. Ngunit mula sa pananaw ng tao, alam ko ng buo na ginawa ko ang tama at iyon ay hindi maaaring baguhin ng kanyang galit. Nanatili akong tahimik at marangal at hinayaan ko siyang magalit. Tinanggap ko ang aking kapalaran, ngunit hindi niya ako tinanggal. Ginawa niya ang mas masahol pa, mas nakakahiya. Hindi kasulit sa paperwork ng pagtatanggal ngayon, sabi niya ng may paghamak. Ngunit ito ang mangyayari. Ang 30,000 pisong late fee ay lalabas sa budget ng depo na ito na nangangahulugang lalabas ito sa akin, kaya ibabawas ko ito sa iyo. Sususpindihin kita ng 1 linggo ng walang sahod. At ito, sabi niya habang nagsusulat sa isang formal na disciplinary form, ay final written warning. Isa pang pagkakamali, Fino. Isa pang hindi autorisadong paghinto, isa pang missed deadline at wala ka na. Ibinigay niya sa akin ang form. Umalis ka na sa opisina ko. Lumabas ako sa depo na iyon na nakataas ang ulo, buo ang aking dangal, ngunit mas magaan ang aking pitaka at hinaharap. Ang linggo ng suspensyon ay tahimik, puno ng stress at lubos na nakakabawas ng moral. Ginugol ko ang mga araw sa paghahanap ng ibang trabaho. Ang aking suspensyon at ang itim na marka ay mahirap ipaliwanag. Nagsimulang isipin kong nanalo si Danilo na ang aking maliit na gawa ng kabutihan ay nagdulot sa akin ng lahat ng ito. Noong Biyernes ng mahabang linggong iyon, dumating ang email. Ito ay mula sa corporate head office, mula sa isang pangalan na hindi ko kilala, ang executive assistant ng CEO ng kumpanya. Maikli, formal at nakakatakot ang email. Ito ay isang tawag. Ako at ang aking regional manager, Ginoong Danilo, ay dapat mag-report sa opisina ng CEO sa Makati City sa Lunes ng umaga para sa formal na review ng insidente. Tiningnan ko ang email. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Isang meeting sa CEO sa Makati. Ito na iyon, ang huling pako sa kabaong. Malinaw na hindi nasiyahan si Danilo sa simpleng suspensyon. Inakyat niya ito. Ginagawa niyang halimbawa ako. Hindi lamang tanggalin kundi pampublikong parusahan ng pinakamataas na kapangyarihan sa kumpanya. May 2 araw ako upang maghanda para sa wakas ng aking karera. Ang 2 araw na biyahe ng bus patungong Makati City ay mahaba, mabagal at lubos na nakakabawas ng moral patungo sa aking sariling pagbitay. Ginugol ko ang oras sa pagtitig sa labas ng bintana sa mabilis na tanawin ng Pilipinas, ang bansa na ginugol ko ang buhay ko sa pagtawid sa loob ng malungkot na cab ng aking truck. Naisip ko ang aking karera, ang libu-libong on-time deliveries, ang mga tao ng matapat na trabaho. At naisip ko kung paano lahat iyon ay mabubura dahil sa isang simpleng gawa ng kabutihang loob. Hindi ako galit, pagod lamang ako. Naglaro ako at natalo ako. Tinanggap ko ang aking kapalaran. Dumating ako sa corporate headquarters ng Pinoy Haulers Inc. ng 1 oras ng maaga. Ito ay isang lugar na nakita ko lamang sa company newsletters, isang makintab na 50 palapag na gusali ng salamin at bakal sa Ayala Avenue. Ito ay ibang mundo mula sa maruming diesel na mundo ng mga depo at highway na alam ko. Pakiramdam ko ay estranghero sa ibang lupain. Nakita ko ang aking boss, Ginoong Danilo, na naghihintay sa akin sa marangyang marble-floored lobby ng executive suite sa itaas na palapag. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahusay na hindi akmang suit at mukha siyang kinakabahan, ngunit mayabang pa rin tulad ng isang maliit na tirano na malapit ng gantimpalaan ng hari. Sa wakas, Fino, sabi niya ng may pekeng simpatiya, mukhang nahabol ka na ng iyong maliit na pagiging bayani. Nakakalungkot talaga. Lumapit siya, ang kanyang boses ay lihim na bulong. Isang payo lang. Pagpasok natin doon, manahimik ka. Ako ang magsasalita. Sasabihin ko sa CEO na ikaw ay mabuting tsuper na nagkamali lamang. Baka, kung swerte tayo, makumbinsi ko silang bigyan ka ng severance sa halip na i-blacklist ka sa industriya. Nagpapanggap siyang nasa panig ko, isang huling maliit na laro ng kapangyarihan. Tumango lamang ako, masyadong pagod upang makipagtalo. Pagkatapos ng ilang sandali, binuksan ng isang magalang na executive assistant ang malaking double doors ng opisina ng CEO. Ginoong Danilo, Ginoong Reyes, handa na sila para sa inyo. Pumasok kami. Ang opisina ay malawak, isang kuweba ng tahimik na kapangyarihan na may tanawin ng isang parke na marahil ay mas mahalaga kaysa sa buong kinikita ko sa buhay. Ang CEO, isang matatag na lalaki na may pilak na buhok sa huling 60, ay nakaupo sa likod ng desk na kasing laki ng maliit na sasakyan.
at sa isang malaking leather armchair sa tabi ng desk ay nakaupo ang isa pang lalaki. Tumigil ang aking puso. Ang mundo ay tila umikot. Ito ay ang lalaki mula sa Bagyo. Hindi siya ang basa at desperadong lalaki na aking hinila mula sa gilid ng highway. Nakasuot siya ng matalas na mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay kalmado at ang kanyang mga mata, ang parehong matalas na mga mata, ay puno ng tahimik na saya. Ito ay siya, Ginoong Miguel. Ang aking boss, Danilo, na hindi pa nakikita ang lalaki, ay tiningnan lamang siya ng may iritasyon, malinaw na naiinis na may estranghero sa mahalagang pribadong meeting. Tumayo ang CEO. Mga Ginoo, salamat sa pagpunta rito. Tinawag namin ang meeting na ito upang magsagawa ng formal na review ng insidente mula 2 linggo na ang nakalipas na kinabibilangan ng late delivery ng shipment ng Apex Gadgets sa Cebu. Tumango ng masigla si Danilo na nagpapalaki ng dibdib, handang ibigay ang kanyang rehearsed na speech tungkol sa aking kakulangan at sa kanyang matalinong pamamahala. Ngunit bago tayo magsimula, patuloy ng CEO, may mahalagang pagpapakilala ako. Inilahad niya ang lalaki sa armchair. Mga Ginoo, nais kong ipakilala sa inyo si Ginoong Miguel Villar. Simula noong nakaraang buwan, ang private investment firm ni Ginoong Villar, North Star Capital, ay nakumpleto ang tahimik na majority share acquisition ng kumpanyang ito. Tumigil siya, hinahayaan ang bigat ng kanyang mga salita. Siya ang aming bagong may-ari at ang bagong chairman ng board. Pinanood ko sa surreal na estado ng shock habang nawawala ang bawat patak ng dugo sa mukha ni Ginoong Danilo. Ang kanyang mayabang na ekspresyon ay hindi lamang nawala, ito ay gumuho na puno ng purong takot. Sa wakas ay tiningnan niya ng maayos ang lalaki sa upuan at nakita ko ang sandali sa kanyang mga mata nang bumalik ang alaala ng aking report mula 2 linggo, ang kwento ng naiwang motorista na kanyang tinuya at pinarusahan ako. Tiningnan niya si Ginoong Miguel pagkatapos ako at pabalik. Ang kanyang bibig ay bumubuka at sumasara tulad ng isda na may mga maliit na tunog na nawawala. Ang bagong may-ari ng kumpanya, ang chairman ng board, ang aking pasahero mula sa gabing iyon ay nagsalita sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay kalmado, pasasalamat at malalim na katapatan na naaalala ko mula sa Bagyo. Tumingin siya lampas sa CEO, lampas sa takot na figura ni Ginoong Danilo, at ang kanyang mga mata, puno ng tahimik na saya, ay tumama ng direkta sa akin. Fino, sabi niya na may maliit na ngiti. Naniniwala akong nagkita na tayo, may negosyo tayong pag-usapan. Pagkatapos ay tumigil siya at nawala ang kanyang ngiti. Ang kanyang ekspresyon ay naging malamig at matigas habang tinitingnan si Ginoong Danilo. Ngunit una, sabi niya, ang kanyang boses tulad ng yelo. Naniniwala akong may utang kang paumanhin sa aking kaibigan dito. Nakatayo ako sa malawak na opisina ng CEO, ang aking puso ay tumitibok ng malakas, na may kakaibang daloy ng hindi paniniwala at isang lumalaking pag-asa. Ang lalaki mula sa Bagyo, Ginoong Miguel, ang bagong may-ari ng buong kumpanya, ay tinawag akong kaibigan at kakahiling lamang niya ng paumanhin mula sa aking boss, Ginoong Danilo. Si Danilo, na mayabang na mandaragit kanina lamang, ay mukhang hayop na nasa sulok at takot na. Tiningnan niya si Ginoong Miguel. Ang kanyang isipan ay malinaw na nahihirapan sa pagproseso ng malaking pagbabago ng kanyang kapalaran. Nawala ang kulay sa kanyang mukha na naging maputla at may sakit. Binuka niya ang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Naghihintay ako, Ginoong Danilo, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay mababa, tahimik at lubhang mapanganib. Sa wakas ay lumingon si Danilo sa akin ng paika-ika. Ang kanyang mga mata na laging puno ng paghamak ay malaki na ngayon sa takot na pakiusap. Fino, sabi niya nang nauutal. Ang kanyang boses ay mahina at nasasakal. Ako, humihingi ako ng paumanhin. Ito ay isang maling pagkaunawa, isang bagay sa patakaran ng kumpanya. Wala akong ideya, Gino, sa mga pangyayari. Ako ay lubos na nagsisisi kung ako ay naging malupit. Ito ay mahina, hindi taos-puso at walang halagang paumanhin ng isang lalaki na hindi nagsisisi sa kanyang ginawa, kundi takot sa kahihinatnan. Hindi mukhang impressed si Ginoong Miguel. Tiningnan lamang niya si Danilo nang may malalim na pagkadismaya. Malupit, Ginoong Danilo, ulit niya ang kanyang boses tulad ng yelo. Hindi ka malupit. Ikaw ay isang maliit na tirano, isang maliit na tao sa maliit na opisina
na lasing sa kaunting kapangyarihan na piniling parusahan ang isang mabuting tao para sa isang gawa ng malalim na habag. Tumayo siya mula sa upuan at dahan-dahang lumakad patungo sa malaking bintana na tanaw ang lungsod. Ginugol ko ang huling 2 linggo mula nang makilala ko si Ginoong Reyes, sabi niya, gamit ang aking apelido sa unang pagkakataon, isang maliit ngunit makabuluhang tanda ng respeto na ginagawa ang isang malalim na pagsisiyasat sa kultura ng kumpanyang ito na kakabili ko lamang. Lumingon siya pabalik sa amin. Binasa ko ang mga anonymous na review ng empleyado para sa iyong depo sa Cebu, Ginoong Danilo. Nakita ko ang masamang turnover rates. Nakita ko ang mga formal na reklamo na inihain laban sa iyo at pagkatapos ay lihim na inilibing. Binasa ko ang mga ulat tungkol sa iyong estilo ng pamamahala. Lumakad siya patungo sa aking nanginginig na boss. Nagpalago ka ng kultura ng takot, Ginong Danilo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at galit na bulong. Isang kultura na nagpapahalaga sa mga deadline kaysa sa kabutihan. Isang kultura na hahayaan ang isa sa mga super nito na iwan ng isang pamilya na may maliit na bata sa gitna ng mapanganib na bagyo para sa kapakanan ng isang shipping contract. Umiling siya. Iyan ay hindi kultura ng kahusayan, Ginong Danilo. Iyan ay kultura ng malalim at hindi mapapatawad na moral na pagkabangkarote. Lumakad siya pabalik sa desk at tiningnan ang dating CEO na tumango lamang ng malungkot. Ang hatol ay natukoy na. Hindi iyan ang paraan ng pagpapatakbo ng aking kumpanya, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay huling malinaw na utos. At ikaw, Ginoo, tiningnan niya ng direkta si Danilo, ay hindi na magiging bahagi nito. Simula ngayon, ang iyong trabaho sa Pinoy Haulers Inc. ay natatapos na, epektibo agad. Maaari kang bumalik sa Cebu upang linisin ang iyong desk. Ang security, sabi niya nang may tango sa pinto, ay sasamahan ka palabas ng gusali. Gumuho lamang si Danilo sa upuan, isang sirang tao, ang mukha niya sa kanyang mga kamay habang pumapasok ang 2 malalaking security guard. At pagkatapos, sa gitna ng mga labi ng karera ng aking dating boss, ibinaling ni Ginoong Miguel ang kanyang mas mainit na atensyon sa akin. Fino, sabi niya na may maliit na ngiti. Mukhang may problema ako. Ngayon ay may major regional depot ako sa Cebu, isa sa pinakamahalaga namin na walang manager. Tiningnan ko lamang siya. Ang aking isipan ay hindi makaproseso ang bilis ng pagbabago ng aking mundo. Kailangan ko ng taong mamahala rito, patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong hamon. Kailangan ko ng taong nauunawaan na ang aming pinakamahalagang asset ay hindi ang mga truck o kontrata o schedule ng delivery. Kailangan ko ng taong nauunawaan na ang pinakamahalagang asset ay ang mabubuti, disenteng at masisipag na taong nagmamaneho para sa amin. Kailangan ko ng taong alam kung kailan sundin ang patakaran ng kumpanya at kung kailan tama at makatarungan na suwayin ito. Lumapit siya sa harap ko. Kailangan ko ng taong may karakter, anak, isang tulad mo. Ang trabaho bilang Regional Operations Manager para sa depo sa Cebu ay sa iyo kung nais mo. Ako ay walang imik, nasa estado ng purong shock. Ginoong Miguel, nauutal kong sabi, ang aking boses ay mahina at hindi makapaniwala. Ako ay super lamang. Wala akong alam sa management. Wala akong college degree. Inangat niya ang kanyang kamay, pinatahimik ako. Isang tunay na mabait na ngiti ang lumaganap sa kanyang mukha. Alam mo kung paano tratuhin ang mga tao ng may respeto, Fino. Alam mo kung paano magdesisyon sa ilalim ng presyur. Alam mo kung paano unahin ang buhay ng tao kaysa sa tubo. Iyan, sabi niya, ang tanging bahagi ng management na hindi maaaring ituro. Lahat ng iba pa, tinapik niya ako ng matibay sa balikat, ay ituturo ko sa iyo mismo. Simula ang iyong training sa Lunes. Nakatayo ako sa opisina ng bilyonaryo. Ang aking ulo ay umiikot. Ang buong buhay ko ay nabago sa loob ng 10 minutong hindi makapaniwala. Isang oras ang nakalipas, ako ay patay na naglalakad, isang walang pera at malapit ng walang trabahong super. Ngayon ako ay Regional Operations Manager na may pinakamakapangyarihan at pinakadisente na tao sa buong industriya bilang aking personal na mentor. Ang pinakamasamang araw ng aking karera ay naging imposible at magandang simula ng natitirang bahagi ng aking buhay. Lumabas ako sa makintab na 5 palapag na gusali sa Ayala Avenue bilang isang taong lubos na nakalaya mula sa buhay na alam ko kanina lamang. Ang aking dating boss Danilo ay wala na, isang multo na inihatid palabas ng security.
Ang dating CEO ay nakipagkamay sa akin ng may bagong respeto. At ang aking bagong boss, ang bagong chairman ng board, ang lalaki mula sa Baguio, Ginoong Miguel, ay tinapik ako sa balikat sa huling pagkakataon. Magkita tayo sa Cebu sa Lunes, Fino. May kumpanya tayong muling itatayo. Ang biyahe ng bus pabalik sa Cebu ay parang panaginip. Hindi na ako nakatitig sa labas sa malungkot na hinaharap. Tinitingnan ko ang tanawin ng aking bansa at sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay may tunay na bahagi ako rito. Hawak ko ang bagong business card na nagsasabing Fino Reyes, Regional Operations Manager. Hindi ito totoong pakiramdam. Nang pumasok ako sa depo sa Cebu noong Lunes ng umaga, ang atmosfera ay puno ng takot at sama ng loob. Ang balita tungkol sa biglaang pagtatanggal kay Danilo ay kumalat ng mabilis. Ang iba pang mga super ay tiningnan ako ng may paghanga at malalim na pagdududa. Hindi nila alam ang buong kwento. Alam lamang nila na ang tahimik na si Fino ay pumunta sa Makati at bumalik bilang hari. Ang aking unang gawa bilang bagong manager ay hindi ang paglipat sa dating opisina ni Danilo. Ito ay ang paglabas sa depot floor, pagtipon ng bawat super mekaniko at dispatcher. At sinabi ko ang totoo. Sinabi ko ang buong hindi makapaniwalang kwento tungkol sa bagyo, sa naiwang pamilya, sa tow, sa parusa. At sinabi ko tungkol sa bagong may-ari, isang lalaki na nakatanggap ng simpleng gawa ng kabutihan at nagdesisyon na buuin ang kanyang korporasyong pilosopiya rito. Tapos na ang dating paraan, sabi ko, ang aking boses ay umaalingaw-ngaw sa malaking espasyo na puno ng diesel. Ang depot na ito ay hindi natatakbo sa takot at imposibleng deadline. Ito ay tatakbo sa respeto. Tayo ay hindi cogs sa makina. Tayo ay isang team at magtutulungan tayo. Ang pagbabago ay hindi agad, may natitirang pagdududa. Ngunit dahan-dahan, araw-araw, nagsimula kaming magtayo ng bago. Hindi ako namamahala mula sa desk, nasa floor ako, sa mga truck, nag-aayos kasama ang mga mekaniko. Alam ko ang kanilang hirap dahil iyon ang aking hirap dati at lumaban ako para sa kanila. Muling pinag-usapan ko ang aming mga deadline sa corporate upang maging mas makatotohanan. Nagpatupad ako ng bagong bonus system batay sa kaligtasan at maintenance ng sasakyan, hindi lamang sa bilis. At nagpatupad ako ng bagong patakaran sa buong kumpanya na inaprubahan ng may masiglang tawag mula kay Ginoong Miguel mismo. Ito ay tinawag na Good Samaritan Rule. Ito ay simpleng nagsasabi na ang sinumang super na huli dahil sa verified na paghinto upang tulungan ang isang tao sa panganib sa daan ay hindi parurusahan, kundi bibigyan pa ng bonus sa susunod na sahod. Ito ay isang revolusyon at ito ay gumana. Ang aming depot na dating may pinakamasamang turnover rate sa buong kumpanya ay naging ang isa na gustong lipatan ng lahat. Ang aming safety record ay naging pinakamahusay sa bansa at ang aming kita, ironikong, ay tumaas ng husto. Nakikita ko si Ginoong Miguel isang beses sa isang buwan. Lumilipad siya para sa aming regional meetings, ngunit laging nagdaragdag ng isang araw kasama ako. Siya ay hindi lamang aking boss, naging mentor ko siya, kaibigan, at ang pinakamalapit na ama mula nang yumao ang aking sarili. Nagturo siya sa akin tungkol sa negosyo, sa pamumuno, at ako sa aking tahimik na paraan ay nagturo sa kanya tungkol sa buhay ng mga lalaki at babae na tunay na makina ng kanyang bagong imperyo. Isang taon na ngayon. Nakaupo ako sa aking bagong opisina, isang malinis at maliwanag na espasyo na may malaking bintana na tanaw ang abalang depot yard. Hindi na ito lugar ng takot, ito ay lugar ng pagmamalaki. Ang aking asawa at anak na babae ay may bagong tahanan, bagong buhay, isang hinaharap na secure at puno ng pag-asa na minsan ay naisip kong nawala na. Sa aking desk, naka-frame ay isang litrato. Ito ay isang makintab na madilim na SUV na nakaparada ng ligtas sa harap ng maliit na roadside motel na may malaking 18-wheeler na nakaparada sa tabi nito. Ang mga ilaw nito ay kumikinang sa gitna ng ulan. Ipinadala ito sa akin ni Ginoong Miguel ilang linggo pagkatapos ng aming unang meeting. Kinuha niya ito mula sa security camera footage ng motel. Sa ilalim ng litrato, may maliit na tansong plaketa na nakaukit. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan o negosyo. Ito ay nagsasabi lamang, ang karakter ay kung sino ka kapag walang nakatingin. Salamat sa pagiging taong may karakter, Fino. Ako ay isang simpleng, pagod na super na nagdesisyon sa isang madilim at maulan na gabi. Isang desisyon na unahin ang pamilya ng estranghero kaysa sa aking karera. Wala akong ideya na sa paggawa nito hindi lamang sila ang aking nailigtas, ako rin ang aking nailigtas.
At sa proseso, binigyan ako ng bagong at mas mahalagang delivery na gagawin. Isang delivery ng pag-asa, respeto at simpleng, malalim at kailangang-kailangan na kabutihang loob ng tao sa bawat sulok ng bagong mundo na binigyan ako ng karangalan upang tulungan na itayo. Isang lubhang makapangyarihang kwento tungkol sa kung paano ang isang gawa ng kabutihan ay makapagsisimula ng revolusyon. Anong patunay sa karakter ni Fino at sa bisyon ni Ginoong Miguel? Ano ang inyong iniisip tungkol sa Good Samaritan Rule na ipinatupad ni Fino? Sabihin niyo sa amin sa comments sa ibaba. Kung nainsipirahan kayo ng hindi kapanipaniwalang kwentong ito, ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at siguraduhin ang pag-subscribe para sa higit pang nakaka-inspire na kwento ng karma at hustisya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell upang hindi nyo makaligtaan ang susunod na upload. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.